Para sa akin, dapat maging thankful pa rin yung mga Duterte. Kasi hindi kayo pinag-iinitan ng presidente. Kasi kung sa inyo nag-focus ang presidente, baka manginig sa takot yung mga Duterte. Kaso hindi. Sobrang bait niya. Yung kahit anong sabihin nyo, pagmumura sa kanya, kalmado pa rin siya. Dito mo masasabi na professional siya. Kaya niyang mag-handle ng pressure. Kaya niyang mag-handle ng emotional overcharge. Yung para bang mas okay na magsakripisyo ka ng health mo kesa patulan kayo. Kaso para sa akin, unfair. Gusto kong magalit siya kahit konti. Alam mo yun, yung parang magbigay siya ng kahit isang sample lang. Lalo na sa mga Duterte. Yung para bang pag sinabihan ka ni Digong na meron tayong presidenteng bangag. Yung papatulan niya na sasabihin niya, di ba ikaw hindi ka nagpa-drug test? Di ba umamin ka na ikay gumagamit? Di ba sagad ka kung makalaplap ng babae sa stage? Di ba noong 2017, napangalanan kang isa sa pinakakurap? Di ba minura mo ang Diyos? Di ba sabi mo, you don't care about human rights? Di ba pinapalabas mo na okay lang isakripisyo ang buhay ng ibang tao, inosenteng tao, alleged users ng mga tao, not convicted na mamamayang Pilipino, para lang ma-preserve ang humanity sa susunod na henerasyon? Kamo, ikaw yung umamin na gumagamit at kurap, tapos sa akin mo isisisi? Di ba parang ang ganda? Yung parang babawi ka, sasagutin mo sila isa-isa. Pero hindi. Tas kapag na-trigger kayo, powerful ang presidente. Babanatan kayo. Napaka-aggressive ng mga Duterte. Pwedeng magbanta na gaganunin kita. Di makukulong na. Kung magkakaroon lang talaga ng kamay na bakal ang ating presidente, wala. Kasi righteous siya sa ngayon Why did I say so? Kasi mapapansin nyo, puro lang siya trabaho. Hindi siya yung gala dito, gala doon, gumawa ng rason para makapunta sa dahig at magbakasyon sa iba pang mga bansa kasi baka siguro may tinatagong mga ebidensya. Ngayon, kung lalaban siya, kung magiging matapang siya, kung hindi siya magiging mabait sa inyong mga Duterte at sa mga DDS, paano na? Halimbawa si Sara, minura-mura siya, sinabihan na nag-hire siya or nag-contract siya ng assassin para ipapatay siya kung sakaling mamatay siya. What if papatulan ni PBBM yun? Talaga wala kang code of ethics bilang public officials. Hala, ombudsman, please, investigate her. Yung parang papabilisin yung mga proseso, tapos paprangkahin mo si Sara. Bilang vice president, dapat nakaantabay ka, hindi lang sa pagkamatay ko kasi hinihintay mo yung pwesto. Dapat pag may mga hindi ako nagagawa dito, hindi yung nakaabang ka lang para sa pwesto. Dapat mag-scrutinize ka din ng mga proyekto para tulong-tulong tayo at wala na tayong mga masasamang komento na marinig sa mga Pilipino. Sige, banta ka pa. Banatan mo lang ako ng banatan hanggang magsawa ka at ako naman. Alam mo yun, parang ang ganda kapag sasagot talaga ang presidente. Yung presidente ka Kaso nga lang, ang bait niya. Alam mo yun na parang tayo ng mga nagmamahal sa bansa, yung gustong sumagot sa mga ginagawa ng mga ganitong nilalang. Yung parang gusto mong maging spokesperson at natutuwa kapag binabanatan ni Yusek Claire Castro ang mga sinasabi ng kabilang kampo. Di ba nakakatuwa kapag nakakarinig ka ng sanang may mga palaban ng mga tao para i-debunk ang mga DDS, ang mga Duterte supporters na parang mga aso. Okay lang, hayaan nyo na ako. Iniisip ko lang, what if naging palaban ang ating presidente? Kaso hindi Ang bait niya Yung parang wala kang masabi na kayo, mga nagsasalita against sa administrasyon, against sa akin, yung sa akin, sige, papalampasin ko. Pero yung sa administrasyon, umpisahan nyo ako, tatapusin ko. Yung may gigil, nanggigigil ako Tingnan mo, pulang-pula, parang nasabog na. Yung parang mga parating ni Pulong Duterte, nabangag ang ating presidente. Sino ba yung nasa bar? Sino ba ang may flood control na budget na pangmalakasan? Mind you, siya po ang isa or siya nga ang may pinakamataas na budget, flood control budget sa lahat ng mga tao sa Congress. Isipin mo, pala-absent ka na, ikaw pa yung may pinakamataas na budget. What if patulang ka ni PBBM? Bakit hindi yung pinakasuhan yan? Di ba lumaplap yan ng mga babae at nakita sa CCTV? Hala, kumuha kayo ng ebidensya. Basahin yung Code of Ethics for Public Official at tingnan kung may mga nalabag na batas yan. Pag meron, ibigay ang nararapat na parusa. Yung parang ganun, kasi kinakalaban mo siya. Diba yung ating presidente na sobrang bait? Hindi kayo pinapatulan, hindi kayo binabanatan, hindi kayo nire-resbakan. Kaya tuloy-tuloy lang kayo.
Sobrang bait. How I wish one day lumaban siya, no? Parang ipakita niya, o sige, sinagad niyo ako sa 4 na taon. Eto ako, uumpisahan ko kayo ngayon. Sisiguraduhin ko lahat ng ebidensya malinis. Wala kayong takas. Tapos yung pagiging drug lord din ni Pulong, idagdag ko pa. Hala, imbestigahan niyan, alamin kung may tattoo talaga yan at kung membro talaga yan ng mafia sa China. Gumamit ng intelligence fund. I-exhaust na natin lahat ng mga taong yan kasi nakakasira sa bansa eh. Tingnan natin kung gumagawa talaga sila ng mga illegal. Fokusan natin yan. Gusto nyo magagalit ako ha? Pues, eto na, todo na to. Yung mga parang ganun. Yung parang ang presidente nyo lumalaban. Kabastos sa stage, kung paano siya magmura ng mga tao, magsit-sit ng mga magandang interviewer or reporters, yung mga ganun. But I don't advise that the president today, President Bongbong Marcos, will do the same dun sa mga kabastusan. Pero I encourage him to do some tapang. Alam yun? Alam mo yun. Yung kay Basti Duterte, yung paghamon niya kay General Torre. Kung ako yung presidente, kahit laban nyo pa yung dalawa, yung time na meron kang travel authority or nag-request ka ng travel authority, ay tatanungin kita, o di ba ikaw yung nag-amo? Ikaw yung nag-alok? Ikaw yung nag-umpisa? Tapusin mo muna. Tapos mag-travel ka na. Tapos syempre confident ako na I'm not a user of drugs. Illegal drugs. Then I'll require everyone, especially yung mga Duterte na yan. Hala, sabay-sabay tayo mag-drug test. Gusto nyo talaga ha? Kasi as a Filipino, I believe na nasa Duterte ang lahat ng mga sintomas ng gumagamit ng droga. Very composed and ang posture talaga ni PBBM, okay. Outstanding. Isipin mo si Sara Duterte, wala siyang mga speech on stage na perfect. Lahat puro kalutangan. Lahat putol-putol. Lag. Yung parang, alam mo kasi, kung hindi pa sabihan na, speechless, di pa magre-respond. Trust me, watch nyo yung mga interviews niya. Tapos, maging open ka lang ha, tanggapin mo lang ang mga sinasabi niya. May mga terminology siya na parang by the book. Kung ikukumpara kay Sarah, parang hindi niya kayang i-handle ang ganun. Yung mga part ng vessels, yung machineries, mga mechanical terminology, wow, yung parang memorize niya. So, ibig sabihin, may substance talaga si PBBM. I fought for former Vice President Leni Robredo. Tapos ang dami ko ding sinasabi against PBBM noon. Pero ngayon, sasabihin ko sarili ko na, okay na to. Better sana kung si Leni. Pero para sa akin, kumpara kay Sara Duterte and Digong Duterte, better pa rin to. Ang point ko lang dito, what if labanan ni PBBM word per word, substance per substance, ay wala pala silang substance. Yung parang magbibigay lang siya ng pangaral as father of the country. Yung magbibigay siya ng advice sa mga tao na not all the time kaya nyo akong pagsalitaan ng ganun-ganun lang. But again, freedom of speech. Kaya nga, ang gagawin mo lang, ididisiplina lang sila. May mga nagawa sila, dapat silang parusahan. Yung parang tama na yung pagiging mabait mo. Dapat maglagay ka ng hangganan. Sobrang bait niya, no? As in, mabait siya. Kinakalaban siya ng mga demonyo kasi sobrang bait niya. Tapos ang babait daw ng mga Duterte. How I wish, what if lumaban siya? Rest ba kanya? Kaso mas nananaig ang professionalism ng ating presidente. Imbes na lumaban siya, pumatol siya, andun, lumalarga, naghahanap ng mga solusyon para sa mga problema, naggawa-gawa nila. Ang haba na naman. Pero thank you for listening, guys. Ang dami kong sinabi. Ang dami niyong pwedeng i-comment dyan. Debunk nyo na lang. Wala akong magawa eh. Parang naman sa akin. Good luck.